Ito ang aking kwento ng aking pakikibaka sa piling ng aking minamahal na lahing aswang. Sa akda ni Maria, taong 2000, Mindoro. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Mula po kami sa isla ng Mindoro at tatawirin natin ang karagatan para marating ang isla namin. At ipapakita ko sa inyo kung papaano mamuhay kasama sila. At kung papaano pinaglaban ang aking pagmamahal kahit pa hindi ako kagaya nila. Ako si Norman, kabagis. Isang simpleng binata na sanay ang katawan sa bukid. At kakaiba ang aking karanasan kumpara sa mga kabinataan sa lugar namin. Taong 2000 nga. Masasabi kong payapa pa ang pamumuhay namin noon kumpara ngayon. Lumaki ako sa isla ng Mindoro na malawak na palayan at kagubatan. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar namin upang maiwasan na husgahan kami. Nakatapos ako ng pag-aaral sa eskwelahan ng gobyerno kahit sekundarya lamang. Para sa akin ay tama na yun. Ang mahalaga, marunong magsulat at magbasa. Sabi nga ng itay, aanhin mo naman ang diploma. Pagsasaka lang naman ang aking magiging hanap buhay. Makatapos man ako ng 4 na taong kurso, aanhin ko naman iyon. Hindi naman ako makakaalis sa aming lugar. Dahil papaano naman ang aming lupain. 2 lang kaming magkapatid at panganay ako. Ang bunso naman namin ay babae na sakitin pa. Kaya walang ibang aasahan si itay at inay, kundi ako lamang. Siguro nga ay hindi kami ang klase ng pamilyang sanay na marangyang buhay. Lumaki kasi ako nagigising sa araw-araw na ang makikita ay kagubatan at palayan. At ang mga magulang ko ay hindi naman taga rito talaga sa Mindoro. Nakamana lang ang ama ko ng palayan. Pero ang kanyang mga kamag-anak ay taga Isla Verde, sa bayan naman ng Batangas, at isa rin iyong isla. Taong 1970 daw nang umalis sila sa Isla Verde dahil sa away pamilya. Kaya ang lolo ko ay napadpad sa Mindoro. At hanggang makilala ng itay ko ang inay ko na nagbabakasyon lang dito sa barangay namin. Tubong Sariaya, Quezon naman ito. At mas pinili nila na manirahan dito sa Mindoro nang ikasal sila ng itay. Tahimik kasi dito sa barangay namin. At para sa kapatid kong sakitin, hindi talaga pwede kaming manirahan sa kabayanan. Lahi kasi ng mahihina ang baga ang partido ng nanay ko. At nakuha iyon ng bunso kong kapatid. Grade 6 din lang ang natapos nito dahil lagi itong hinahapo at nilalagnat sa hapon. Maging ang aking ina ay gayon na din ang nangyayari sa kanyang kalusugan habang tumatanda ito. Kaya naiisip ko na papaano ko lalayo sa pamilya ko. Lagi lang akong mag-aalala sa kanila. Anak, pwede ka naman magtrabaho sa bayan kung gusto mo. Baka kasi naiinip ka na. Bumarkada ka, pati naman sa mga kababata mo. Hindi pa naman kami katandaan. At kaya pa naman namin ang sarili namin. Saad ni itay sa akin. Pero ewan ko ba, hindi palagay ang loob ko pag malayo sa kanila. Noon kasing nabubuhay pa ang lolo at lola ko. Lagi niyang payo na wag ko daw iiwan sina inay at itay sa lugar na ito. Pero sabi naman ng mga tiyuhin ko, kwentong barbero lang daw yun. At ang kwentong yun ay tungkol sa aswang. Hindi ko kasi malimutan ang kwento nila sa aking edad 9 na taon pa lang. Dito kasi sila pumisan sa amin dahil walang nag-aalaga sa kanila sa Isla Verde. Dahil nga sa kanilang sigalot na magkakamag-anak na rin. Alam naman natin ang matatanda sa una. Marami silang mga kaalaman na mahirap ng paniwalaan sa ngayon. Sa edad kong ito, pag naaalala ko ang kanilang mga kwento, masasabi kong kathalang siguro nila ito sa kanilang isipan.
Noon daw kasi na humina na ang katawan ng lolo ko at lagi na itong nakahiga lamang, at dahil malayo ang kabayanan, halos 2 beses lang kung mapacheck up ang lolo ko hanggang sa humina na daw ang katawan nito. May kubo kasi sila lola sa likuran ng bahay namin noon at ayaw nilang pumisan sa aming bahay. Dahil nga mahina din ang baga ng bunso kong kapatid, baka daw magkahawaan pa sila. Kagabi, andyan na naman sila. Kaya naman, ubo ng ubo ang tatay mo. Kailangan na yatang papuntahin mo si Ka Jose. Kailangan malagyan ng pangontra ang kubo namin, anak. Saad ng lola habang kausap si Itay. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa maunawaan ng mga sinasabi nila. Mahaba ang kanilang pinag-uusapan at ang pagkakaunawa ko. Kaya daw nalala ang sakit ng lolo dahil daw sa nilalang na nangangamoy gabi-gabi sa lolo ko. Pero inay, ang alam ko, pahirapan nang maglakad si Ka Jose. Ayaw na daw niyang maglakad ng malayo. Gawan mo na lang ng paraan. Hindi po ba't minsan ka nang gumagamot at lumaban din sa mga aswang? Marami din naman yan sa Isla Verde noon. Baka naman kaya mo pa po. Uwi ka naman ng Itay ko. Ang aswang ay salitang ginagamit sa Bisaya na sa Tagalog naman ay aswang. At pinangangamuyan daw ang lolo at lagi daw nakabantay ang mga ito gabi-gabi. At yun lang ang pagkakaalala ko sa kwento ng lola ko. Malakas daw ang mga pang-amoy ng mga ito, lalo na ang mga lahing tik-tik. Kaya daw sirain nito ang baga ng taong may sakit. At pag humalo daw sa hangin ang hininga ng aswang at naamoy ng may sakit, 6 hanggang 9 na araw lang daw ang itatagal ng buhay nito. Matagal na sila sa silanganan ng ating palayan, anak. Nakita ko sila noong kaya ko pang pumunta sa palayan natin. Halos 2 kubo na sila doon. At palagay ko, dumadami pa ang angkan nila. Baka alam ni Kapitan ang tungkol sa kanila. Inay, masama pong magbintang. Baka naman pinatira sila ng may-ari ng lupa doon. At paano nyo naman nasabi na asoang sila? Baka mamaya magalit sila sa atin. Saad ng Itay habang nag-uusap sila ni Lola. Lalo naman akong nananabik sa mga sasabihin ni Lola. Tandaan ninyo na ang mga aswang ay malakas ang pandinig. Kahit pa yan ay nasa kabilang ibayo. Ngayon nga iniisip kong napapakinggan nila ako. At tiyak na galit sila sa akin. Pero hindi ako papayag na pangunahan nila ang Panginoon at kunin agad nila ang buhay ng ama mo. Bahala ka na nga, inay. Basta kung ano man yung pasya mo, mag-isip kang mabuti. Mahirap ang may kaaway. Baka pati apo mo madamay. Layas pa man din niyang si Norman. Salita pa ni Itay sabay tingin sa akin. At maging ang lola ko ay titig na titig sa akin. Hati ang aking opinyon ng mga oras na yun. Pwede rin kasing tama ang lola ko. At kung may kaalaman ito, ay alam niya ang kanyang sinasabi. Pwede rin namang tama ang Itay ko. Paano kung mali ang paratang ng lola? At natatanaw ko naman ang 2 kubo sa dulo ng aming palayan. At kahit bata pa ako noon, unawa ko na ang gustong ipahiwatig ng tatay ko. Mahirap nga ang may kaaway at mas masarap mabuhay ng payapa. Pero parang tama nga yata ang lola ko. Kasi malimit gising sa gabi ang Itay mula noong mag-usap sila ng lola. Maging ang inay ko ay nag-aalala na dahil sa may malalakas na pagaspas ng malalaking ibon ang aming napapakinggan na dumadaan sa ibabaw ng aming bubungan. At may mahinang ikik kaming naririnig. Lagi naman kaming ikinukulong ni inay sa kwarto. At takot na takot ang bunso kong kapatid. Ako naman, matigas ang ulo.
At lumabas ako ng kwarto dahil sa kuryosidad. Gusto ko kasing makakita ng anyo ng aswang na yun. Pero wala naman makita ang itay na kakaiba sa paligid namin. Pero ang lolo ko noon, dalahit na ang ubo ng oras na yun. At nagtataka ang lola ko dahil pag dumaan daw ang malaking ibon na yun, uubuhin na ang lolo ko at walang tigil hanggang mag-alas 3 na ng umaga. Hanggang sa paaralan namin yun ay aming pinagkukwentuhan at ako naman ay nakikinig lang dahil wala pa naman akong nakikitang aswang. Sabi ng kalaro ko at ng mga kaklase ko, ang itsura daw ng aswang ay pwedeng baboy, ibon at pwede ring aso daw na hindi ordinaryo ang laki. Hindi naman ako maniwala sa kanila kasi mga bata pa kami. At baka naririnig lang nila yon sa mga matatandang nag-uusap sa barangay namin. Maniwala kayo. Tanod ang tatay ko. At nakasalubong daw nilang malaking itim na baboy. At hinabol daw sila. Kaya nga ngayon daw, pag nagro-ronda si na itay, may dala na silang baril. Kwento ni Joel na kapitbahay lang naman namin. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, pumayat na ang lolo ko. At ayaw na nitong kumain. Hanggang sa pumanaw na nga ito. At awang-awa naman ako sa lola ko noon. Dahil hindi daw siya papayag na hindi makaganti sa mga yun. Ang tanong ko naman, sino ang gagantihan niya? Pero hindi na niya ako sinagot. Tuwing umaga, nakikita ko ang lola na masama lagi ang pakiramdam. Lagi na itong malungkutin at ang dati niyang ginagawa sa umaga na pagwawalis ng bakuran namin ay hindi na niya kayang gawin. At sa mga sumunod na taon, nakagraduate na ako ng grade 6 at nanatiling pag-upo at paghiga na lang ang kaya ng lola ko. At dahil nga bakasyon na kami, sinabi ng tatay ko na kailangan kong samahan si lola sa kubo niya sa gabi. Bakit ho itay? May aswang na naman po ba? Anak, matapang ka hindi ba? Nakakita ako ng malaking aso sa bubungan ng lola mo kagabi. At ang lola mo ay biglang hinapo. Kaya parang naniniwala na ako sa lahat ng sinasabi ng lola mo. Huwag kang magalala. Nalagyan ko na ng pangontra ang kubo ng lola mo. Hindi ko kasi pwedeng iwanan ng nanay at kapatid mo, anak. Uwi ka pa ng itay. Isang buwan din akong nagbantay sa lola. At tama nga ang itay. Nakita ko ang mga pangontra sa loob ng kubo ng lola. May buntot ng pagi at mga sanga ng prutas na may tinik. Lahat ng yun ay pinadala ni Kause, ang albularyo sa kabilang barangay namin. Alam kong gusto ni lola na kausapin ko siya. Pero alam ko ding nag-aalala ito sa akin. Normal. Apo, mapanganib sila. Huwag kang pupunta doon sa lugar na iyon, ha? Galit sila sa akin dahil nalaman ko ang lihim nila. Pag nawala na ako, mag-iingat kayo. At huwag mong iiwan ang nanay at tatay mo. At si Bunso, pag nawala ako, siya naman ang kasunod na bibiktimahin nila. Panigurado yun. Lola, paano nyo nalaman na kung sino sila? Kilala mo ho ba sila, Lola? Binatilyo pa lang po ako. Hindi ko pa po kayang lumaban po sa kanila. Huwag mo muna kaming iiwan po. Pagsusumamo ko sa lola ko. Apo, ang ilan sa kanilang kalalakihan ay nagagapas sa ating palayan. At sila lang ang nakita kong tumabi sa lolo mo nung umubo ito habang nag-aani. Kitang-kita ko iyon, Apo. Inaamin kong nangilabot ako sa kwento ni lola. Pero binatilyo pa nga lang ako noon at natatakot pa ako. Hindi ko kasi alam kung paano kalabanin ang ganong lahi.
at ano ba talaga ang kanilang kahinaan. Ngunit patuloy ang buhay, ika nga, at hindi ko pinabayaan ang lola ko. May eskwelahan naman ng high school sa lugar namin. At kahit malayo pa ang nilalakad, pag naalala ko si lola at malapit ng gumabi, napapatakbo na ako sa pag-uwi. Hanggang sa dumating ang araw, pahina na ng pahina ang katawan ng lola ko. Kumakain pa naman ito, pero ramdam ko na gusto nang bumigay ng katawang lupa niya. Sabi nga ng itay, hindi naman kami Diyos. Kung talagang kukunin na siya ng may kapal. Maging ang mga kapatid ng itay sa malalayong lugar ay gusto na ring pagpahingain ng lola ko. Dahil ang napupuna namin kung ano-ano na ang kanyang sinasabi tungkol sa mga nilalang na pumatay daw sa lolo ko. At dahil nga siguro asawa siya ng lolo at kung ako man ay nasa katayuan niya, ay hindi lang iyon ang maiisip ko. Alam din namin ng itay na ang dahilan ng panghihina ng katawan ng lola ay depresyon na. Nag-iisip siya ng kung ano-ano at gustong makagante sa pamilyang nasa dulo ng aming palayan. Pero mahirap naman na basta-basta na lang kaming magbibintang, lalo na't wala namang kaming katibayan. Nang lumipas pa ang panahon, eksaktong graduation namin noon sa high school na. May kaunti kaming salo-salo. At masayang masaya ako dahil nakatapos din ako. Yun lang naman ang pangarap ko sa buhay ko noon, ang makapagtapos ng pag-aaral kahit high school lamang. Malaking bulas ako noon dahil batak ang katawang ko sa bukid. Kaya naman sabi ng mga pinsan ko, mas hiyang daw ako sa bukid. Hindi ko lang masabi sa kanila na hindi naman talaga ako mag-aaral pa ng kolehiyo. Pinakita ko sa lola ko ang aking diploma at binigyan ko siya ng handa namin. Lumuluhas siya sa saya dahil nakita daw niya na lumaki na ako at nagbinata na at maililigtas ko na daw ang pamilya ko sa mga kalaban niya. Ewan ko kung maiiyak ako noon o matutuwa. Pero tinatawan-tawanan ko na lang ang mga sinasabi ng lola ko noon. Kahit na sa loob-loob ko ay malungkot din naman ako. Inisip ko na lang na baka nga matanda na siya. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nito. Sabi nga ng iba naming kamag-anak, may sakit na daw ang lola ko. Yung tinatawag na Alzheimer's disease. Pero hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong may nalalaman ng lola ko at hindi lang niya sinasabi sa amin ang lahat-lahat dahil nag-aalala kami. At kung may binabanggit man siya sa itay at sa akin, iyon ay pahapyaw lamang sa tunay niyang nalalaman dahil iniiwasan niya na baka madamay kami. Yun ang nasa isip ko. Pero hindi ako titigil. Alam ko sa sarili ko na mapag-aalaman ko rin ang mga inililihim nito sa amin. At habang masaya nga kaming naghahanda sa aming konting salo-salo, iniwan ko muna ang lola ko at kumuha ako ng makakain ko. At makakain na rin ni lola, syempre. Masayang masaya kami ng sandaling iyon, ang pamilya ko. Habang kami ay kumakain, kitang-kita ko ang ngiti sa muka ng itay. Dumating kasi ang ilan sa aming mga kamag-anak at nagsalo-salo sila kasama si itay. Pero habang kumakain ako at bumabalik-balik sa lamesa upang kumuhang muli ng pagkain, pagbalik ko sa kubo ng lola, nakatulog na pala ito. At ilang sandali pa, hindi ako pwedeng magkamali. Nakarinig ako ng parang angil ng isang baboy sa likuran ng kubo ng lola ko. Nangilabot ako at nakiramdam. Pero nilakasan ko ang loob ko. Hapon na kasi noon at mag-aalas 6 na at malapit pang gumabi. Hindi ako nagpahalata kina itay. Masaya ang kanilang pagkwekwentuhan ng aming mga kamag-anak.
Ayaw kong masira iyon. Agad akong pumunta sa likurang bahagi ng kubo ng lola ko. At kitang-kita ko ang napakalaking dalawang baboy na itim. Tumakbo ito papalayo nang makita ko. Agad kong hinugot ang aking itak. At sinundan ko ito. Hindi na ako natatakot sa kanila dahil binata na ako. Sobra na kayo. Tama ang lola ko. Ganyan din ang ginawa ninyo sa lolo ko. Bulong ko na may halong panggigigil. Sa isip ko na lang, bakit magkakaroon ng baboy sa oras na iyon? At para bang alam na alam ng baboy kung saan siya tutungo. Sobrang laki nito. Halos umabot sa hita ng tao ang laki at taas nito. Bilugan at mabilis itong tumakbo. Hindi kagaya ng pangkaraniwang baboy na inaalagaan lamang ng mga tao. Diyos ko, huwag mo akong ipahintulot sa kapahamakan. Bigyan na po ako ng lakas ng loob. Ano po bang klaseng nilalang ang mga ito? At bakit pilit nilang kinukuha ang aking mga mahal sa buhay? Bigyan niyo po sana ako, Panginoon, ng lakas. Ako lang ang maaasahan ng pamilya ko. Dasal ko habang sinusundan ko ang dalawang itim na baboy. Agad na nawala sa paningin ko ang dalawang malaking baboy nang pumasok na ito sa kagubatan. At namaybay na lang ako sa aming palayan. At tinanaw ko kung saan ang tungo nito. Pero hindi ko na talaga ito naabutan. Napaka-imposible na ang isang baboy ay alam ang kanyang pupuntahan. Alam kong hindi ito baboy. At ang angil o pag-ugok nito ay hindi pangkaraniwan. May isip ang mga baboy na yun. Malapit nang dumilim noon. Kaya naman dali-dali na akong bumalik at pinilit kong tumago nang hindi ako makita ni na Itay. At pagkatapos ng mga pangyayaring yun, mula noon ay pinag-aralan ko na ang mga tao sa dalawang kubo sa dulo ng aming palayan. At ang lahat ng aking ginagawa ay sinasabi ko sa lola ko. At lagi niyang inaabot sa akin ang isang telang pula na may konting bigat na para bang may mga laman ito sa loob na hindi ko pwedeng makita dahil tinahi ito ng sinulid ng lola ko. Nagkataon pa naman na taniman na naman ng palay ng buwan na iyon at habang ako'y naghahanap ng gagawa sa aming palayan, doon ko sinimulang pag-aralan ng mga taong nakatira sa dalawang kubong iyon sa dulong bahagi ng aming palayan. Dumaan ang mga araw at nagsimula na ngang mamunga ang aming palayan at dapat na namin itong bantayan para hindi kainin ng mga ibong maya. Gumawa ako ng isang maliit na pahingaang kubo na gawa sa kawayan. Malapit ito sa daan patungo sa dalawang kubo na aming kapit-bahay doon sa bukid. Tinaasan ko ito upang makita ko ang kanilang mga kilos. At mula sa aking kinatatayuan, nakakita ako ng isang babae na nakatitig sa akin. At hindi ako pwedeng magkamali, kasing edad ko lamang ito. At buhat nga nung ako'y magtayo ng aking pahinga ang kubo sa palayan namin, lagi nang nakatingin ang babaeng iyon sa aking pwesto. Wala naman akong makitang kakaiba sa kanya, maging ang pagkilos niya. Sa tingin ko, isang ordinaryong babae lamang ito. Kaya naman inisip ko na baka iba na ang nakatira sa mga kubong iyon. At hindi na ang inuulit-ulit ng lola ko na mga lahing aswang. Halos isang buwan na rin noon nang kami ay mag-ani na sa palayan. At doon ay nakilala ko na ngayon kung sino ang mga taong taga roon sa dalawang kubo na nauupahan sa paggapas ng aming palayan. Nakiusap ako sa aking itay na ako na ang bahalang kumuha ng mga tao. Pero ang totoong hangarin ko ay makilala ang sinasabi ng lola ko na dalawang lalaking taga roon sa dalawang bahay ng kubong iyon. At sa pagdating nga ng tamang araw, aniyan na at gagapasin na ang aming palayan.
Lumalapit sa akin ang mga taong magpapalista upang malaman namin kung sino ba ang aming babayaran. At 2 lalaki ang lumapit sa akin at sinabi nilang sila daw ay si Carding at Diego. Tagaroon lamang daw siya. Sabay turo sa 2 kubo sa dulo ng aming palayan. Titig na titig ako sa kanila, pero hindi sila tumitingin sa akin. Magaganda ang kanilang pangangatawan. Halatang malalakas ito at sanay sa trabaho sa bukid. At mula nga noon ay pinagmamasiran ko na ang kanilang mga kilos. Lagi silang aligaga at hindi tumitingin sa mata ng mga tao. Gapas lang sila ng gapas. At pagdating ng hapon, wala nang sabi-sabi pa. Umuuwi na agad ang mga ito. At sa umaga naman, lagi silang nauuna sa amin sa palayan. At marami na sila agad nagagapas na palay. At ang napupuna ko pa, lagi silang tumatabi sa tatay ko. At yun na ang hudyat na sila nga ay inuulit ng lola ko. Kagaya ng ginawa nila kay lolo ko. Tinatabihan nila at pinangangamuyan si Itay. Napansin ko rin na pwede naman sila sa kabilang bahaging kumapas ng palay. Pero pilit nilang nilalapitan ang Itay ko. At doon ako nagagalit sa kanila. Kaya nilakasan ko ang loob ko. At doon ay akin na silang kinumprunta. At nang makalapit na ako sa kanila, Mang Carding, pwede bang malaman kung bakit lagi na lang kayong dumidikit sa Itay ko? Kakaiba po kasi ang inyong kilos eh. Pwede naman po siguro na may agwat o medyo malayo kayo sa tatay ko. Pero pilit kayong lumalapit sa kanya eh. Ano po bang meron? Wika ko. Wala naman iyo. Siguro napuna mo lang. Pero wala naman iyon sa akin. Napapalapit lang talaga ako sa iyong ama nang di sinasadya. Dahil doon ako nagagapas ng palay sa tabi ng tatay mo. Sagot nito. At ito ay laging nakatango at hindi tumitingin sa akin. Mang Carding, wag na po tayong maglukuhan pa. Wag niyo pong gagalawin ang aking pamilya. Nawala na po ang lolo ko. At hindi na po ako papayag na may mawala uli sa aking pamilya. Dahil wala naman po kaming ginagawang masama sa kapwa namin, hindi ba? Noon ay tinabihan mo din po ang lolo ko. At agad itong rumatay sa sakit. At hindi nagtagal ay agad ding namatay. Kung nasasaktan ka po sa sinasabi ko, heto po ang pera. At makakaalis na kayong dalawa. Wika ko na medyo tumaas na ang tensyon sa aking boses. Tinanggap nila ang pera. Hindi naman sila umimik. At lumakad palayo na nakalingon sila sa akin. At lisik na lisik ang kanilang mga mata habang lumalayo. Akala ko nga mapapalaban na ako nung araw na yun. Pero nakita ko uli ang babaeng nakatingin sa akin noon. Maamo ang mukha nito. At doon ko napagtanto na talagang kaedad ko lang. Pero sinalubong niya ang 2 lalaki at inakbayan at parang kinausap niya ang mga ito. Sa mga ginawa ko, nahalata naman ako ng aking ama at agad itong lumapit sa akin. Arman, anak, anong sinasabi mo sa 2 yun? Bakit sila umalis? Binayaran mo na ba sila? Tanong ng tatay ko. Hindi mo ba napapansin, Itay? Laging lumalapit si Mang Carding at hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ng paglapit niya sa'yo. Kaya kinumpronta ko na sila. Ang tingin ko, Itay, parang nagpapalipad hangin sila sa'yo. O ipinangangamoy ka. Siguro na may napupuna mo na sa lawak ng ating palayan, Itay. Bakit lagi siyang nasa tabi mo? Abay, oo nga no. Tama ka, anak. 2 araw ko nang napupuna na lagi silang dumidikit sa akin. Bakit nga ba? At ngayon lang ay para bang ako'y natauhan. Kundi mo pa sinabi. Mag-iingat ka, anak, ha? Kung ganyan ang magiging sitwasyon ninyo. At pag may nasabi ka na sa kanila, alam nilang may alam ka. Kaya mag-iingat ka, ha, anak.
Alam mo naman siguro ang matagal lang sinasabi sa atin ng lola mo. Sambit ng medyo may babala ni Itay. Pero sinabi ko kay Itay na wag na munang gumapas. Pareho kaming hindi muna kikilos. At magbabantay na lang muna kami sa aming mga inuupahang mga manggagapas. Kailangan naming mag-ingat ngayon, lalo na't alam na ng mga taong iyon na may alam ako. Lumipas ang araw. Dumating ang isang hapon. Habang nagpapastol ako ng aming kabayo at baka. Malayo naman ito sa bahay ng pinagbibintangan ng lola kong mga aswang nga. Pero nagulat ako nang tinawag ako ng babae. Nakatago ito sa isang malaking puno at pinapalapit niya ako sa kanya. Psst! Psst! Sit-sit niya pa sa akin. Ngunit nag-isip muna ako at pinagmasiran ko muna ang paligid. Mahirap na. Baka mamaya pain ng babaeng yun at baka kung ano na lang ang gawin niya sa akin doon. Pero dahil hindi naman ako bastos at mukha namang mahalaga ang sadya nito sa akin, lumakad ako na nakahawak agad sa aking tabak at iniisip ko na kapwa tabla kami. Kahit pa siya ay babae, pwede ko siyang masaktan. Oras na may gawing masama ito sa akin. At nang makaabot na nga ako sa kanya. Kumusta ka, Arman? Siguro ay nagtataka ka at kilala kita. Naging kaklase mo ako sa elementarya. Hindi mo na lang siguro ako natatandaan. Ako nga pala si Jocelyn. Matagal na kaming naninirahan sa dulong iyon. Mag-iingat ka sa mga tiyuhin ko, ha? Nagalit sila nang parang ramdam nilang pinagbibintangan mo sila. Kaya bilang kababata mo, bibigyan lang kita ng babala. Mag-iingat ka sana sa kanila. Iwasan mo na lang sila at huwag ka na munang lalapit sa kanila pag nakita mo. Masama silang magalit, Arman. Natatakot ako sa kalagayan mo. Uwi ka nito sa akin. Nagulat ako sa kanyang tinuran at parang ang nakita ko na siya. Jocelyn? Parang ang natatandaan kita eh. Pero hindi pamilyar sa akin ang iyong pangalan. Kung ganun, tama nga palang Itay ko. Mukhang nagalit sa akin si Mang Karding na tsuhin mo pala. Pero wala akong sinasabing masama sa kanya, Jocelyn. Tinanong ko lang siya kung bakit lagi siyang lumalapit sa Itay ko habang gumagapas ng palay. Siguro naman ay walang masama at nagtatanong lang naman ako. Pwede naman niya akong sagutin eh. Pero nagtataka lang talaga ako. Halos 2 araw kasi yun eh. Sa lawak ng palayan namin, para bang lagi niyang inaamoy ang Itay ko. O tinatabihan. Ganon. At lumalapit ito lagi sa likuran ng Itay. Ikaw man ang lumagay sa katayuan ko. Anong iisipin mo, Jocelyn? Pasensya ka na pero ano ba ang iyong hangarin? At parang sinusuplong mo pa ang mga tiyuhin mo sa akin. Parang tinatraidor mo sila niyan. Tanong ko pa kay Jocelyn. Pero nagpalingalinga na si Jocelyn at sinabing may papalapit sa amin. Kaya naman agad niya akong pinatakbo patungo sa aming bahay at siya naman ay agad na nawala. At ang bilis niyang tumakbo. Partida, babae pa yun. Kaya nga nagtaka ako eh. At doon ay pumasok na lang sa isip ko na hindi siya ordinaryong babae lamang. At sa mga saglitang kaganapang yun, natapos ang aming pag-aani ng palay at nabayaran ko na ang lahat ng gumapas. Naibenta ko na rin ang aming palay at kumita rin naman kami ng medyo malaki-laki. Pero si Itay, napuna ko na lagi itong tahimik. Tinatanong ko naman kung bakit siya laging malungkot. Ano ba ako ang kanyang problema? Sumagot siya. Bumulong ito sa akin at sinabing ang lola daw ay naabutan niyang nagsasalita
ng hindi pang karaniwan na para daw bang gusto na nitong mamatay. At ilang beses na daw siyang nakakita ng mga malalaking tuko sa kisame ng kubo ng lola ko. Kaya nag-aalala daw siya sa sitwasyon namin. Sinabi ko naman kay Itay na pwede naman naming ibenta ang aming palayan kung talagang natatakot na siya sa sitwasyon namin. At sinabi ko rin na mukhang kami ang laging pinagtritripan o punteriya ng lahing aswang na iyon. At sinabi kong nag-aalala ko sa bunso kong kapatid na napupuna kong napakalimit na rin ang pag-ubo nito. Kaya sinuwestiyon ko sa Itay ko na pag-isipan at pagplanuhan muna ang aking suwestyon na ibenta ang lupain. Ayaw kong magpadalos-dalos kami ng pasya. Sinabi naman ng Itay na makikipag-usap siya sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. At baka pwedeng sila ang bumili sa aming palayan para hindi na rin maiba pa. Maging ang kanyang mga kamag-anak sa Isla Verde ay kanya daw tatanungin. Pero ang iniisip ng Itay, sino naman ang titira sa lugar naming iyon? Wala rin halos kabahayan at wala talagang tumatagal na ninirahan doon bukod sa amin. At hindi namin malaman kung ano ang dahilan. At isa pa ang mga lahing aswang na nakatira malapit sa amin. Dumaan ulit ang mga araw. At isang hating gabi nga na kinatatakutan na ni Itay. Nagkataon pang kabilugan ng buwan noon. Hindi nahimbing ang tulog ng lola ko habang ako ay hindi din makatulog. At isang pagaspas ng malaking ibon ang dumaan sa bubungan ng kubo ng lola ko. At malalakas naman na pag-angil o pag-ugok ng baboy ang narinig ko sa likuran ng kubo namin. Napasigaw ako sa aking Itay dahil hindi na pangkaraniwan ang aking nararamdaman. "Tay! Tay!" sigaw ko. Para pating umiinit ang hangin at ang lola ko nananatiling gising pero hindi nagsasalita. Tinignan ko agad ang aming mga pangontra na nagkalat na sa loob ng kubo ng lola ko at kumpleto pa naman yon at inihanda ko ang aking itak. Pero sumigaw din noon ang Itay ko at sinabi sa aking hindi daw niya pwedeng iwanan ang aking kapatid dahil dinadalahit din daw ito ng ubo. Nakaramdam ako ng galit. Nagsisisigaw ako at lumabas ng pintuan ng kubo ng lola ko. "Ano bang gusto nyo? Ha? Lumabas kayo!" Habang hawak ko ang aking itak, nagsisisigaw ako na halos magmura na ako sa galit. At sinabi kong, "Tigilan yung pamilya namin! Handa akong mapatay! May pagtanggol ko lang sila!" Nang masabi ko yun, kitang-kita ko ang isang malaking ibon noon na nakadapo sa malaking puno sa likurang bahagi ng kubo ng lola ko. Namumula ang mga mata nito, nalisik na nakatingin sa akin. Kitang-kita ko ito dahil sa liwanag ng sikat ng buwan. Maging ang mga tuyong dahon ng puno, rinig kong parang marahan na namang kaming binibisita. At ang mga malalakas na ugok o angil ng malalaking baboy ay alam kong andun na naman sila. Sa tingin ko noon, hindi naman ako pwedeng lumaban na mag-isa lamang. Kaya naman patuloy akong sumisigaw sa galit. Pinipigilan naman ako ng aking ama at sinasabing pumasok na lang ako sa kubo ng lola ko. Kaya wala akong nagawa, kundi ang pumasok sa kubo ng lola ko ulit. Iniisip ko na baka nga wala akong kalaban-laban. Kaya nga binantayan ko na lang ang aking lola. Hanggang sa mag-umaga. Lumipas ang gabing yun na ganun lang naman ang nangyari. Pero maaga pa lang at pasikat pa lang ang araw, lumakad ang Itay ko at pumunta sa bahay ni na kapitan. Sinabi niyang tulungan daw kami dahil gabi-gabi na lang ay ginagambala kami ng mga nilalang na mahirap kalabanin at hindi niya maipaliwanag ng maayos.
Dahil parang iniisa-isa na ang aming pamilya. Naunawaan naman ito ni Kapitana at sinabing gabi-gabi ay magruronda na sila malapit sa bahay namin. At sa araw-araw nga na pahina ng aming buhay ng aking lola, halos ayaw na nitong kumain. Hindi ako hipokrito. Alam kong hinihintay na lang niya na tumigil na lang ang kanyang paghinga. Napapalo ako sa galit. Iniisip ko ang nangyari noon, ang ginawa nila sa lolo ko din. At pati ba naman sa lola ko, sila pa rin ang magsusunod sa buhay nito. Yun ang mga nasa isip ko noon. At anong kasunod? Ang buhay na naman ng bunso kong kapatid at ang inay ko. Sino pang susunod? Ang ama ko naman? O ako na lang ba ang matitira sa pamilya namin? At sa mga bagay na iniisip kong yun, nagkatotoo na nga ito. Nangyari na nga ang gusto nila. Nang isang umaga, hindi na nagising ang aking lola. Napansin ko rin na tuyot ang balat nito at napakalaki ng pinagbago ng muka ng lola ko. Mahirap magbintang pero alam kong may ginawa sila sa lola ko. Malungkot ang buong pamilya ng lola ko noon at sa lamay nito, halos hindi namin iniiwan ang kabaong nito dahil baka pagtingin namin wala na ang lola ko sa loob ng kabaong at hindi ko iyon kayang matanggap. Awang-awa ako sa nangyari sa kanila. Gusto kong gumanti pero paano? Nang matapos na ang lamay, dumating na nga ang araw ng paglilibing sa lola ko. Napakalungkot namin. Damang-dama ko ang mga sandaling iyon. Pero dahil doon, lalo kong sinikap na mabantayan ang aking pamilya. Dahil napansin ko na lumalala na rin ang ubo ng aking kapatid na bunso. At hinding-hindi na ako papayag na mangyaring muli ang nangyari sa lolo at lola ko. Naging tambayan ko na ang ginawa kong kubo sa tabi ng palayan. At mula naman noon, ay lumalapit sa akin si Jocelyn. Nakiramay pa nga siya sa pagkamatay ng aking lola. Pero muli din niya akong binalaan. Arman, mahirap kalabanin ng mga tiyo ko. Hindi na ako maglilihim sa'yo. Alam ko namang nakikilala niyo na kami at kung anong klase bang pamilya kami. Arman, ang ingatan mo ay ang bunso mong kapatid. Dahil oras na mapangamuyan din nila ang kapatid mo, lalala ang ubo nito at hihina ang baga nito. Sinasabi ko ito hindi para sirain ang aking pamilya, Arman. Pero sobra na kasi sila eh. Tutol ako sa ginagawa nila. Hindi ko na gusto ang kanilang ginagawa eh. Uwi ka ni Jocelyn. Medyo may pagkagimbal at nagulantang ako sa kanyang tinuran o mga siniwalat at sinabi. Pero sinabi ko rin na bakit siya lumalapit sa akin. Baka makita siya ng kanyang tiyo Karding. At sinabi ko sa kanya na ayaw kong magkaproblema sa pamilya niya dahil wala naman akong kalaban-laban. Ngunit nagpapasalamat naman ako kay Jocelyn dahil binibigyan niya ako ng babala at hindi siya naglihim sa akin kung anong meron sa pagkatao nila. Jocelyn, bakit niyo nakakayang pumatay ng tao? Mga demonyo lang ang kayang gumawa noon. Bakit ganon? Bakit hinahayaan mo na pangunahan nila ang Panginoong lumikha sa atin? Tulad ng lolo ko noon. Matanda man siya pero alam kong hindi pa naman niya kaurasan. O medyo mahaba pang buhay niya. Pero agad na lang siyang nanghina at hindi namin nalaman kung ano ang dahilan. Tapos ang lola ko, namatay. Tuyong-tuyo ang balat niya at maging ang mukha nito. Gayong nakikita ko naman siya araw-araw
At hindi naman siya ganun dati. Makikiusap na lang ako sa iyo. Tama na. Tama na, Jocelyn. Maawa naman kayo sa mga ordinaryong taong walang laban sa inyo. Saad ko na pagpapaliwanag. Napaluha ito at sinabing siya man ay hirap nang makita pa ang ginagawa ng kanyang angkan. Ayaw na rin daw niya sa kanila. Pinipilit daw niyang lumayo. Pero ayaw daw siyang payagan ng umampun sa kanya. At nalaman kong isa pala siyang dayo. Inalayo daw siya sa probinsya nila dahil sa away ng angkan nila. Kaya napilitan daw siyang ipadala dito sa Mindoro. Pero habang nag-uusap kami, maya-maya lamang, nakita ko si Mang Karding sa di kalayuan at sumisigaw ito ng, "Jocelyn! Jocelyn!" Itinuturo nito si Jocelyn. At ibig sabihin sa mga sigaw na yun ay umuwi na siya dahil nagagalit na sila. Napapatakbo pa si Jocelyn noon habang tumatawid sa aming pilapil. Lumuluha ito at alam kong tutol sa kanyang kalooban ang nangyayari sa pamilya niya. Pati na rin siguro sa pamilya namin. At dahil din kay Jocelyn, nalaman ko ang katotohanan. Dahil sa pag-amin niya sa akin, mula noon ay naging magkaibigan na kami ni Jocelyn. "Anak, mag-iingat ka. Makaisang pain ng babaeng yan. Alam mo naman ang mga lahing demonyo. Mapanlin lang ang mga yan. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makalapit sa atin." Sambit pa ng tatay sa akin nung nalaman niyang nagkikita nga kami ni Jocelyn. At dahil nga lumalala na ang ubo ng aking bunsong kapatid, napilitan ng tatay at nanay ko na dalhin na ito sa bayan upang maipa-check up na ito. At doon muna sila nakitulog sa kamag-anak namin sa bayan. Kaya naman ilang araw din akong sulo sa bahay namin. At habang ako ay abalang nanonood ng balita sa telebisyon, pasadong 8:00 na ng gabi noon, nang may malakas na lumagabog sa bubong namin. Buong akala ko ay may nang bato lamang, perong paa ng tao ang aking naramdaman sa mga sumunod na tunog. Tanda ko naman ang bilin nun ni Itay. Huwag na huwag akong lalabas ng bahay pag gano'n na naman ang sitwasyon. Kaya naman nakaabang na ako sa mangyayari noon. Agad kong muling hinawakan ang aking itak at pati na ang buntot pagi. Tapos ay nagdasal. Dahil may silong ang bahay namin at malalaking tabla, antiki na ang kahoy ng aming sahig. Ramdam ko na parang may pumukol sa aking hinihigaan at isang malakas na sigaw ang aking narinig. "Mayabang ka! Mayabang ka, Arman! Kung talagang matapang ka, lumabas ka at harapin mo kami. Nagtatapang-tapangan ka lang. Wala ka naman kakayahan. Pagang buntot mo, isa kang duwag. At ano ang iyong pinagmamalaki? Ang iyong itak!" Alam kong boses iyon ni Mang Karding. Mas gumaralgal lang. Pero hindi naman ako hangal na lalabas ako agad sa bahay namin at sasalubungin ko ang galit niya. Pero patuloy pa rin naman na lumalagabog sa bubungan namin. Alam kong may mga tumatapak dito at ramdam ko ang paglakad nila. Sa karakas pa lang ng pandinig ko, may naririnig din akong mga halakak at malalakas na atungal ng aso sa di kalayuan. Pakiramdam ko tuloy noon, napapalibutan nila ako, ang mga lahing aswang. Lalo kong hinigpitan ang aking pagbabantay sa aming pintuan at bintana. Alam kong hindi sila agad-agad makakapasok at nagdadasal ako at humihingi ako ng tulong sa puong may kapal. Palayo naman na ng palayo ang pagsigaw ni Mang Karding. Naalala ko ang kwento ng lola ko noon na kapag nakakarinig daw ako ng malapit ng palahaw, ito daw ay nasa malayo pa.
At kapag nakarinig ka naman ng napakalayong sigaw na kahit anong klaseng hayop pa na panggabi, ito daw ay nasa malapit na lang. Parang baliktad kumbaga para sa mga aswang. Kaya nga ang napapakinggan kong sigaw ni Mang Karding ay alam kong nasa may tarangkahan lang ng bahay namin ang mga ito. Hindi pa tayo tapos, Arman. May araw ka rin. Tandaan mo yan. Hinding-hindi ka mananalo sa amin sapagkat isa ka lamang tuwag. Bulong ni Mang Karding na alam kong nasa silong lang ng bahay namin. Hindi lang isang beses yung ginawa sa akin ni Mang Karding na kasama ang kanyang mga kalahi. Pagkatapos ng gabing yun, kinaumagahan, sinabi ko na agad kay Inay at Itay na huwag muna silang babalik sa aming bahay dahil may problema kami. At sinabi ko rin ang tunay na nangyayari gabi-gabi. Kaya naman natakot na rin sila para sa akin. Nang umabot na naman ang isang hapon, mag-isa pa lang ako noon, habang ako'y nagpapastol ng aking mga hayop, nagulat ako ng isang malaking bubuyog ang nagpipilit na sabungin ang ulo ko. Buti na lang at nakasombrero ako. At agad na akong bumalik sa aming bahay. Pero bago ako makabalik, hinarangan ako ng dalawang malaking itim na aso. Kumakayat ang laway nila at nanlilisik ang mga mata. At sa tingin ko, handang-handa sila na dambahin ako. Pero humanda ako at ang buntot pagi ay hawak ko. At ang nasa isip ko na lang, na handa na akong lumaban sa kanila. Hindi na ako papayag na lagi na lang kaming tatakot-takutin ng mga yon. At laking gulat ko nang biglang pumagitan si Jocelyn. Sumigaw ito ng, "Tama na! Tama na!" At sinabi niyang, "Papipilitan akong labanan kayo kung sasaktan niyo siya. Tama na, Tiyo. Tama na, Tiyo Karding. Itigil niyo na yan. Wala tayong kapayapaan. Pati ba naman pamilya ni Arman balak niyong ubusin? Talaga bang nananalaytay pa rin sa dugo niyo ang pumatay ng walang laban sa inyo? Sige, oras na may mangyari sa akin. At oras na masaktan ninyo ako. Sinisigurado ko, hindi kayo patatahimikin ng ama ko. Alam na alam ninyo ang ugali ng magulang ko. Oras na masaktan ako dahil sa kagagawan ninyo." Sigaw ni Jocelyn. "Huwag kang makialam dito, Jocelyn. Bakit mo kinakampihan ang taong iyan? Dapat kami ang kampihan mo dahil kami ang kadugo mo. Matalino kang babae. Alam na alam mong hindi ka namin pwedeng saktan dahil papatayin kami ng ama mo. Pero sumusobra ka na ata. Bakit ka kumakampi sa kanya? Ano ang kaugnayan mo sa lalaking iyan?" "Isipin mo kung anong gusto mong isipin, Tiyo Karding. Pero tama na. Nakuha mo na ang lolo at lola ni Arman. At sino naman ang balak mong isunod na bibiktimahin? Ang kapatid na bunso nila Arman? Sa palagay mo ba, papayag pa ako? Tama na. Hinding-hindi na ako papayag pa. Umalis kayo sa harapan ko dahil lalampanan ko na kayo. Magsilayas na kayo sa lugar na ito. Magsusumbong na ako sa aking ama. Alam ninyong ayaw na ayaw niya ang ganitong klase ng buhay." Muling sigaw ni Jocelyn. Nagtatatakbo naman papalayo ang dalawang aso na kitang-kita ko na nagbabago ng anyo nila. Habang pumapasok na sila sa kagubatan, nag-aanyo na silang mga tao. At kitang-kita ko na si Mang Karding ang isang yun at ang isa ay hindi ko kilala. Nang nahimasmasan na kami sa mga nangyari, nagpasalamat ako kay Jocelyn dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang na hindi man ako mapatay ay siguradong sugatan din ako. At nagsisilakihang asong itim na mga yon. At sinabi sa akin ni Jocelyn na hanggat siya'y nandoon sa lugar namin,
wala nang pwedeng makialam sa pamilya ko. Nang masabi niya yon, ay nagpaalam na rin ito. Doon naman ay tumakbo nga ako ng mabilis patungo sa bahay namin. At bilin pa ni Jocelyn na wag daw akong lalabas. Sinabi rin niya na maglagay ako ng mga itak na tanso at isuksok ko sa mga pintuan at bintana namin. Kumaway pa nga siya sa akin noon. Pagkatapos ay nawala na rin ito sa kagubatan. At mula doon ay hindi ko na nagawang kalimutan ang ginawang pagtulong sa akin ni Jocelyn. Mabait pala siya. Mula noon ay naging matalik kaming magkaibigan ni Jocelyn. Napakabait nito at malambing pa at maalalahanin pa. Tipikal ng parang isang tradisyonal na normal na babae. Nang minsang magkausap na naman kami, sinabi nito na pabalikin ko na daw ang aking tatay at nanay at ang bunso kong kapatid. May ibinigay din siya sa aking isang halamang gamot. Alam ko daw ito sa aking kapatid. Nagdala din siya ng ilang dahon at sanga ng mga punong hindi ko naman alam kung anong klase. Dahil noon ko lang nakita ang mga bagay na yun. At sinabing itali ko daw ang mga ito sa haligi ng bahay namin. Gayon din ay maglagay din daw ako ng kisame ng bahay namin. Hindi na nga matapos-tapos ang pagpapasalamat ko sa mga ginagawa ni Jocelyn. Hanggang sa nakabalik na nga si Inay at si Itay at ang bunso kong kapatid. At doon ay sinabi ko kay Itay ang lahat-lahat. At buhat nga noong nakakapunta na si Jocelyn sa bahay. Nakakausap niya na rin si Itay at Inay. At naging matalik pa nga niyang kaibigan ang bunso kong kapatid. At sa laki naman ng pagtataka ni Inay at Itay. Dahil sa pinapainom ni Jocelyn ng halamang gamot ang kapatid ko, nawala ang asma ng kapatid ko at gumanda ang katawan nito. At nakakakain na yun ng maayos. Kung dati ay ako lang nagpapasalamat kay Jocelyn, napakalaki na rin ang pasasalamat ng aking inay kay Jocelyn dahil sa tulong nito. At lagi pang sinasabi nito na walang pwedeng gumalaw sa amin. At totoo naman yung sinasabi ni Jocelyn dahil hindi na nagpakita sa amin si Mang Karding. At kaya naman pala ganun ang nangyari. Sinabi sa akin ni Jocelyn na, Arman, nagsumbong ako sa aking ama, kaya pinaalis nila sila Tiyo Karding kasama ang kanyang mga kaibigan na masasama ang ginagawa dito sa inyo. Hindi ko na sasabihin kung saan ipinatapon ng aking amang grupo ni Tiyo Karding. Basta mula ngayon, payapa na kayo sa barangay na ito. Mula nga noon ay naging malapit na ako kay Jocelyn. At doon ay sinabi ko na sa kanya na baka pwede ko siyang ligawan. At pumayag naman ito. At dahan-dahan ay sa paglipas ng araw, nakakapunta na rin ako sa kanila. At nakita ko ang katayuan nila sa buhay. Kahit kubo lang ang tirahan nila, masagana naman ang kanilang pamumuhay. Dahil maganda pala ang buhay ni Jocelyn sa kanilang probinsya. Sa paglipas ng mga araw nga, tinanggap ni Jocelyn ang aking pag-ibig. Dumating ang kanyang ama na isang ordinaryong tao na lang ito. At namumuhay na rin ng ordinaryo, kagaya namin. At maging si Jocelyn, isa na rin lang pala itong ordinaryong tao. Dahil inalis daw ng kanyang ama ang mutya sa kanyang katawan. At buhat nga noon, namuhay kami ng tahimik ni Jocelyn, kasama ang pamilya ko at pamilya niya. Nagpakasal kami ni Jocelyn at namuhay ng normal lamang dito sa Mindoro. At walang sino man ang pwedeng gumambala sa aking pamilya at sa aming pamilyang bubuuin ni Jocelyn. Kaya ngayon ay masayang masaya ako dahil kahit pa kakaiba ang pagkatao ng aking minahal, alam ko naman na may takot siya sa Diyos at sasamahan niya ako habang buhay.